Ang tanong ng isa nating masugid na taga-subaybay, saang pawn shop po ba pwedeng isangla ang Saudi Gold? Ayaw po kasing tanggapin sa Villarica kasi slightly magnetic po. At yan po ang ating bibigyang linaw sa video natin ito. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pag pilatis ng ginto eksperto ko. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating bibigyang kasagutan, linaw, ang isa pong katanungan ng masugid nating taga-subaybay na si AJ. Ano po? So shoutout sa iyo AJ. So dami account mo naman nito. Shoutout sa iyo. So ang tanong po niya ay saang pawn shop daw po ba pwedeng isangla ang Saudi Gold niya? Kasi ayaw tanggapin sa Villarica. Bakit? Dahil slightly magnetic daw po. Ibig sabihin, yung kanyang Saudi Gold, ang sabi niya, ay sinasangla niya sa Villarica, ayaw tanggapin. Kasi slightly magnetic. Medyo dumidikit daw po sa magnet. Ang tanong ko po ganito, paano niyo po nasabi na yan ay Saudi Gold? Original po ba ang tatak? At kung yan naman po ay walang tatak, paano niyo nasabi na Saudi Gold? Kasi ang isang alahas pag wala pong tatak, hindi natin pwedeng i-mention kung saan galing bansa o kung ano ang gumawa. Lahat po ng produkto na may nagmamay-ari, yan po ay may tatak. Ngunit kung ang nagmamay-ari nito ay hindi naman kilala, ano po, ito ay ginawa lamang ng mga alahero sa kanto-kanto, yan po talaga ay walang mga tatak. Ngunit, ulitin ko po sa inyo, ang ginto, may tatak man o wala, mananatiling ginto ang halaga. Ngayon, kung nakasisiguro ka naman na ang iyo pong alahas ay tunay na ginto at ayaw pong tanggapin sa Villarica, ay napakasimple lamang po ng paraan. Ikutin mo ang lahat ng pawn shop sa inyong lugar. Lahat yan, alokin mo. Dahil bakit? May mga pawn shop po kasi na is-open nila na kapag ang alahas ay dumikit sa magnet, huwag tanggapin. Lalo na po kung ang mga pawn shop ay alam nila na kanilang tauhan, hindi po ganon ka-eksperto sa alahas. Kaya po hindi lahat ng pawn shop magkakaparehas po ang kanilang kalibre. Kaya po pag ikinagsasangla, minsan 18K. Isang lamo sa isang pawn shop, 10,000. Isang lamo sa isang pawn shop, 5,000. Isang lamo sa isang pawn shop, 11,000. Isang lamo sa isang pawn shop, ayaw nang tanggapin. Kasi nga po, iba't iba ang kalibre ng kanilang mga tauhan. Lalo na po kapag ang alahas mo ay dumidikit sa magnet. Kapag ang isa pong tauhan ng pawn shop ay gumamit ng magnet para sa alahas na pag-test nila, 100%, hindi po yan eksperto sa ginto. Kasi siguro SOP nila na kapag dumikit, huwag tanggapin. Pero kapag ang isang tauhan ng pawn shop ay eksperto talaga sa alahas, kahit anong alahas po yan, dumikit man sa magnet o hindi, yan po ay tatanggapin. Kaya ang isa lamang tamang kasagutan at solusyon sa problemang kapag ikaw ay may alahas at minagnet, slightly o medyo dumidikit sa magnet, huwag niyo pong itatapon yan kung wala kang knowledge. Ano po? Huwag mong sabihin, baka isipin mo fake or what, ano po, or walang halaga. Ang gawin niyo po, patignan niyo talaga sa eksperto. At kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, ikutin nyo ang buong pawn shop nyo. Wala naman po problema kung ikutin mo lahat ng pawn shop sa buong Pilipinas eh. May tumanggap lang ng iyong ginto. Siguraduhin mo lamang na yan nga ay ginto. Ano po? Kasi ang sabi niya, Saudi Gold na dumidikit sa magnet. Ayaw tanggapin sa Villarica. Pag ayaw tanggapin sa Villarica, dalhin mo sa Villarico. At baka yan po ay tanggapin ni Villarico. Ano po? So, ibig sabihin, hindi po pare-parehas ang kalibre ng mga tauhan ng pawn shop.
At kung wala talagang bumibili niyan, mag-chat ka na po sa ating FB page. Ako na po ang bibili niyan. Basta't siguraduhin mo lang na yan po ay ginto kahit dumidikit sa magnet. Ang magnet po talaga ginagamit ito ng mga lahero, hindi po sa ginto, sa mga silver. Lalo na po kapag ang silver ay maraming scrap ng silver, ginagamitan na namin ng ano yan, magnet para yung dumikit, tanggal na. Yung dumikit, tanggal niya, maiwan, posibilidad, silver. Ano po? Pero sa ginto kasi, kahit dumikit sa magnet, basta ginto ay mananatiling ginto kahit may halong bakal. So, ibig sabihin mga More Than Treasures, sa nagtanong nito sa iyo, Idol, AJ, ay huwag kang mawalan ng pag-asa, ikutin mo ang lahat ng pawn shop sa iyong lugar at yan ay makakakuha ka po ng tatanggap niyan. Kung wala, ginto, pilak na ang kailangan mo dyan, siguraduhin mo lang ginto, yan po ay mabibili. So marami pong salamat. Kung bago kayong dating dito sa ating channel, nagustuhan nyo, pakisubscribe nyo po. Pakihit nyo po notification bell, lagay nyo ay all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo nga, pakilike and share. Kung may katanungan, comment kayo sa ating comment section. At sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. Marami pong salamat. See you in our next video. God bless. Lamang ang may alam. Mayroon ngayong bagong pauso. Mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat ko at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan, sa usapang barya sila'y walang alam.